Mapagpalang umaga po sa tanghali sa inyong lahat at salamat sa Ama at tayo ay binigyan niya ng kasiglahan upang damhin ang kanyang kagustuhan, tayo magpuri at mag-joyful sa Kanya. Yun ay naibabalik natin sa pamamagitan ng kalakasang ipinagkakaloob niya. Amen po ba? Amen. Okay na po ba? Nakapahinga na po ba lahat? Sige po, minom po muna yung gustong minom para makapagpahinga tayo ng maayos. Para po sa ating bahaginan sa araw at oras na ito sa kaloob ng ating Diyos na buhay. Sana po ang bawat isa na lalapitan ay ibigay po natin ang marapat sapagkat ang tema po natin ay pangkalahatan. Pangkalahatan po kahit kanino po pwede po. Ang aking pong tema ay ang pagmamahal ng Diyos. Paano po ba ninyo nadama ang pagmamahal ng Diyos? Di po ba? Kaya po tayo ay mapalad sapagkat mahal tayo ng Diyos kung paano inaanyayahan niya sa bawat araw upang tayo makapakinig ng kanyang banal na salita sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching at sa bawat araw na binibigyan sa atin ng salitang mainam, nakapagbibigay liwanag sa ating kaisipan, nakapagbibigay kalakasan ng ating kalooban at pag-asa sa bawat araw. Amen po ba? Amen. Talaga pong buhay ang Diyos kasi talagang ang pagmamahal ng Diyos sa bawat araw. Paano nga po ba nadadama ang pagmamahal ng Diyos? Hindi po ba may pangyayari sa ating buhay na kuminsan ay ang akala natin ay bilang katauhan. Sa bilang katauhan sa atin, hindi natin alam kung paano ito magkakaroon ng kalugtasan. Subalit sa ating paniniklod, sa ating buhay na Diyos, binibigay niya ang pagmamahal niya sa atin. Binibigay niya ng kalutasan. Amen po ba? Hindi po ba sa kabila ng ang iba ay may karamdaman. Subalit sa kanyang paninikluhod, sa ating Diyos na buhay, hindi po ba sa ating pagiging makatotohanan ay pinagkakaloob niya po tayong binibigyan ng kagalingan. Amen po ba? Amen. At saka po sa ating mga dalahin sa buhay, hindi po ba nadadama natin ang Panginoon Diyos na siya ay nagmamahal sa atin? Sa pamamagitan ng ating mga dinadalang akala natin, wala na tayong kalutasan. Hindi po ba? Kaya po marami po tayong mapagninilayan kung paano po ang ating tema ay maibabahagi natin ng tama lang po, sapagkat talagang mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Ngayon po, wala po akong hawak na kung sino ang magsisimula, subalit ang bawat titindig po sa harapan, ang kinin po natin na tayo hindi pababayaan ng Diyos na buhay. Sa pagtindig natin ay maibabahagi natin ng maayos, sapagkat doon natin ipagsisigawan na talagang tayo ay mahal niya. Amen po ba? Amen. Talagang pangkalahatan po talaga itong tema na ipinagkaloob niya sa akin. Dinulog ko po sa kanya na ang bawat isa ay makapagpahayag ang naayon sa kanyang kalooban at higit sa lahat ay maipahayag niya ang pagmamahal na pinagkakaloob sa atin. Maipahayag po ng bawat isa. Sino po ba ang gustong mag-volunteer para po ipahayag ang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa kanyang katauhan? Marami po tayong ipapahayag kasi po kahit maliit, malaki yun. Ito'y madadama natin na mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Lalapitan ko na lang po sa kalooban ng Ama kung sino ang palalapit na sa akin sapagkat siya po ay mapalad. Bakit po siya ay mapalad? Sapagkat nakikita niya at ibabalik niya sa Panginoon Diyos ang ginawang pagmamahal sa Kanya. Amen? Amen. Lalapitan ko na lang po, hindi ko po alam ang pangalan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po'y lubos na galak po na hindi ko po inaasahan na ako po ay tatayo po ngayon sa harapan pong ito. Ang akin po sasabihin po talagang pinabatid po sa Panginoon Diyos.
mabigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Sisimulan ko po itong aking sasabihin sa nung primero po, ako ay nakalimot sa ating Panginoon. Sa kadahilanan po na napakarami kong pangarap sa aking mga anak, gusto ko po silang makapag-aral. Sinasabi ko po sa kanila, ang tanging bigay na maibibigay ko lang ng yaman sa kanila, ang pag-aaral. Subalit, sa kagustuhan kong sobra-sobrang pangarap ko sa aking buhay, sa aking mga anak, nakalimot po ako sa Panginoon Diyos. Ang sabi ko, bakit ganito? Kahit ako ng kayod, ala ng gabi sa akin, wala ng araw, pero bakit kulang? Tama po, napag-aaral ko po ang aking mga anak, hindi ko po sila nakakapiling. Sapagkat po, sa ganung paraan ko po sila mapag-aaral na ako po'y malayo sa kanila, kahit masakit po ang aking loob, tinatalikuran ko ang aking mga anak sa dahilan po na may mga pangarap po ako sa kanila na sila po'y makapagtapos, mapag-aral ko, yung po ang yaman na maibibigay ko po sa kanila, hanggang sa hindi na po ako natutulog, gusto ko maibigay ko lahat, sa kanila ang dapat kong ibigay, ang pangarap ko, gusto ko makuha ko lahat. Talagang nakalimot po ako sa Panginoon Diyos hanggang sa dumating po yung nagtatalo na po kami ng asawa ko. Ang sabi po niya, hirap na ako, hindi ko na kaya. Sabi ko naman po sa kanila, sa kanya, kung hindi mo na kaya, ako naman. Kasi may pangarap po sa mga anak natin. Sige, mamahinga ka, kung anong gusto mong pahinga, umuwi ka sa bahay, ako dito sa palengke. Ngayon po, ayaw po niya akong iwanan. Sa paghihirap po niya, nagiging puyat siya, pagod ang katawan niya. Ako po ang nababalingan niya. Ginagawa ko na lang po, ang business ko po sa Marikina, ginagawa ko na lang po pag masama loob po sa asawa ko, aalis po ako ng walang paalam. Pero ang patutunguhan ko po, ang simbahan po ng Antipolo. Naabot po ako ng hanggang alas 4 ng hapon doon, luha po, tinatapon ko. Pero ba't hindi po naaalis sa ng loob ko? Ngayon po, hapon na po, ayoko nang mag-alala ang asawa kung ako'y nasan ako. Balik na po ako ng pwesto ko. Hindi na po siya kikibo sa akin. Hanggang sa aabutin na naman po sa akin ang oras na naman po ng paghahanap buhay ko, kung saan po ako dapat makakita ng pagkakakitaan. Ngayon po, sabi ko sa akin ng asawa ko, bakit ang iba sa atin walang hanap buhay, nabubuhay? Bakit tayo araw-gabi kumakayod? Kulang pa rin. Hanggang sa dumating po sa akin yung tumigil po ako ng bahay. Ngayon po, yung pagkatigil ko po ng bahay, sabi ko sa mga anak ko, anak, ngayon titigil ako sa bahay, haharapin ko kayo. Sige, basta magsikap kayo, mag-aral kayo, ako bahala sa inyo. Hanggang sa dumating nga po yung nagdalang tao po pa ako, iniluwal ko po yung sanggol ng aking dinadala. Sa kagustuhan ko po na maibigay ko yung pangarap ko sa mga anak ko, hindi ko po nirespeto ang aking sarili, doon po nagkaroon na po ako ng diferensya. Nasumpit po ako ng hangin, minanas po akong bigla na hindi ko na po maintindihan, dinala po nila ako sa doktor, wala din po. May nakapagsabi po ngayon sa amin, po sa gawing, pag di po ako nagkakamali, una pong na missionan po ni Apong Conching yun. Yung po ang nakapagsabi, nadalhin po ako dito. Dinala naman po ako na aking mga kapatid na pinagsyam-syam po nila ako. So wala pa po, mga 3 days pa lang po para pong nagdahilan. So ang isip ko na naman po, hanap buhay. Napagaling na po ako, hanap buhay na naman po ang nasa isip ko. Ngayon po, sabi ng asawa ko, talaga bang ikaw hindi ka natitigil? Puro na lang ba pag-aaral ng mga anak mo? Papatayin mo na ba ang katawan mo? Sabi ko sa akin ganyan. Sabi ko, naman ako ang pag-aaral nila. Wala akong yaman na maibibigay na iba. Ang aking mga anak po, may taglay pong katalinuhan na ilalaban po ng school, hindi po nila ako nakakasama. Itinatawag na lang po sa akin ng mga anak ko, Mami, nanalo po ako.
Dasal po ako ng dasal sa Panginoon Diyos na sana naman tingin niya ako dahil alam ko po na siya ang makakaunawa sa akin kung bakit malayo ako sa mga anak ko. Dinidig din po ako ng Panginoon Diyos, kaya lang po sandaling oras lang po. Dininig po niya panalangin ko na sana ang anak ko, pagtawag sa akin, nanalo siya. Dininig naman po niya ako, binigay po niya sa akin yung panalangin ko, ngunit nakalimot na naman po ako sa kanya. Hanggang sa hanap buhay na lang po ako ng hanap buhay, talaga pong ang inisip ko na lang po yung kasaganahan ng buhay ko, ng mga anak ko. Di ko po alam na may Panginoon Diyos na pala kung dapat pasalamatan. Hanggang sa dumating po yung kailangan umuwi na naman ako ng bahay para yung mga anak ko po, maharap ko sila. At mailagay ko sa maayos ang buhay nila, nag-aaral sila. Hanggang sa isang araw po, tumawag po itong aking isang anak na lalaki kasama po ng daddy nila sa Manila. Sabi po sa akin, Mami, si daddy po masakit ang dibdib. Sabi ko, anak, umuwi na kayo. Mahirap magpa-check up dyan sa Manila bago ka makatingnan. Patay ka na. Ibig mo na lang dito, daddy mo. Dito ko sa patitignan. Nung pagkasabi po sa akin ng anak ko na yon, may tumawag na po sa akin kaagad. Iya, dinala na ho namin sa ospital, tatay, at bagsak na po siya. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa akin. Wala po akong pera. Ang pera po, tama't ako po may pera, sapat po sa pangangailangan ng aking mga anak sa pag-aaral nila sa baon nila nung araw na yon. Hindi ko po alam sa taranta ko po, hindi ko alam saan ako nakukuha ng pamasahe ko. Makarating lang po ako ng Manila. Tinawagan po ako, dali na lang daw po nila sa ICU. Sabi ko, sige kayo, handyan, bahala kayo kung ano, hanggat maaari, isalba nyo ang buhay. Wala pong kapera-pera kundi pamasahe na hindi ko po alam kung saan ko pa po hiniram, inuutang kung paano po. Nakasakay po ako sa bus, nanginginig po ang aking katawan. Hindi ko po maintindihan kung anong aking pakiramdam. Pag tumunog po ang aking cellphone, nervous na po. Doon po ako nagsalita na sa Panginoon, Panginoon, alam kong nagkamali ako, alam kong malaki pagkakasala ko sa inyo, alam kong nakalimot po ako, pero sa oras na ito, Panginoon, higit na kayong kailangan, dinggin niyo po ako. Ako po'y nag-iisang bumibiyahe na hindi ko po maintindihan ng aking sarili kung ano po. Ano man po mangyari sa akin dito, wala po makakaalam sa aking pamilya, mga anak. Kaya sana po, Panginoon, paratingin niyo po ako sa aking pupuntahan, asawa ko po ang aking pupuntahan. Gusto kong pong makasalba ang buhay niya. Sa madalit salita po, gawing Manila po na yan, alam po din naman ng tao dyan, pag alam na inosente ka, delikado ho buhay natin. Hindi ho ako nagpakita ng takot o ano, pumarap po ako ng taxi. Sabi ko, Kuya, dalhin mo ako sa ospital ng St. Vincent. Hindi ko po alam ang ospital na yon. Lakas loob po ako. Sige, sabi niya, dinala naman po ako. Mabait naman po yung nasakyan ko. Dinala po ako ng ospital ng St. Vincent. Pagdating po ng tapat ng ospital, hindi po ako makababa. Hindi po ako makababa. Tatlong beses mo sinasabi sa akin ng driver, Mrs., nandito na po tayo sa tapat ng ospital. Hindi ko po maihakbang ang aking paa. Ang ginawa na lang po ng driver, binuksan po niya yung bintana ng taxi, matanaw lang po ako ng anak ko. Nung matanaw po ako ng anak ko, tsaka lang po ako nakababa. Inakay lang po ako ng anak ko. Ngayon po, sabi po sa akin ng kailangan daw po, bago malagyan ng aparato, asawa ko, mag-down po ako ng 25,000. 25,000 po, nag-down po ako na hindi ko po alam kung anong gagawin nila sa asawa ko. Tama po, nakapasok ng ICU, pero wala pa po silang ginagawa. Nung makapag-down na po ako ng 25,000, tinawag po ako ng isang doktor, tinapat po ako ng doktor, ang sabi ng doktor, Mrs., kung meron kang alam na mapaglilipatan, medyo may kamahalan dito, bago magdumating ang 24 hours, dapat mailipat mo yung asawa mo. Ala po akong alam paglilipatan kung saan. Sabi ko, sige po, titignan ko pang magagawa ko, Dok. Hindi po ako nakasunod sa sinabi sa akin ng doktor na tumingin ako dahil wala naman po akong
Pagka umaga po ng 7 o'clock, tinawagan po ako, pinapunta po niya ako. Ang asawa ko mula po nung dumating ako ng ospital, hindi ko pa po siya nakikita. Wala pa po akong nakikita sa kanya. Nung tinawag po ako ng doktor, inaabot po sa akin damit. Damit pong pinaghubaran ng asawa ko. Naglupasay po ako ng iyak kasi hindi ko alam, kinatay ba siya o ano ba? Wala po akong nakikitang itsura ng asawa ko. Kinausap po ako ng doktor, ang sabi, Mrs., tatapatin kita. Ang asawa mo, comatose. Kailangan ma-operahan ng utak para matanggal natin ang bara. Doktor, tapatin mo ko. Ang pera, walang halaga ho sa akin. Ang buhay ng asawa ko ang mahalaga. Ang Panginoon Diyos ay andyan. Siya nakakaalam po kung ano po ang tama. Sabi po sa akin ng doktor, tatapatin kita, Mrs. Wala nang lunas ang asawa mo, hindi na siya magigising. Sa palaran man kung ma-ooperahan. Ganun ho pala, ba't kailangan pa natin operahan? Ngayon din po, iuwi ko asawa ko. Hindi ko po alam, nakikipag-usap po ako sa doktor. Ang asawa ko pala, katabi ko lang po. Nakatabi ko lang po, sabi niya sa akin ng doktor, ayan ho ang asawa niyo, tumingin kayo sa kanan niyo. Nung tingnan ko, tumingin po ako sa kanan ko, asawa ko na ho pala kasama ko. Hindi ko lang ho siya masasalat dahil salamin. Nung makita ko pa asawa ko, parang sinabi ng asawa ko na, Ma, iwi mo na ako sa atin. Para po siyang nagmamakaawa. Hindi po ako nagdalawang salita. Nakipag-usap ako sa doktor. Doktor, iuwi ko na ang asawa ko kaysa po sa mawalan ho siya ng buhay na hindi malang ho namin nasasalat, hindi malang ho namin nakakausap. Kayo ang bahala, Mrs., kung pinapatay niyo ang asawa niyo. Hindi ko pinapatay ang asawa ko. Sabi ko nga po, hanggat kaya kong buhayin, bubuhayin ko. Pero unang-una po, ang Panginoon Diyos ay handito lang po. Siya po ang magbibigay buhay sa Kanya. Kung kailangan na po niyang bawiin, wala akong problema. Ang ginawa po, kung ano-ano po yung pinapirma niya sa akin, para lang po mailabas ko yung asawa ko. Ngayon po, yung 50,000, naka 50,000 po ako nang magdamag na yon na hindi naman po, wala naman pong nangyari sa asawa ko. Dalangin na lang po ako ng dalangin hanggang sa isinakay po ang asawa ko sa ambulansya na nanggaling po dito sa probinsya namin ng ambulansya. Pagdating po ng kalagitnaan, nagmamakaawa ako sa Panginoon Diyos. Sabi ko, Lord, kung talagang babawiin mo ang asawa ko, para tingin mo man lang sa bahay, makaharap ng mga anak ko, makausap ang mga anak ko. At handa ko naman po, Lord, ibigay sa inyo kung kinakailangan nyo na pong kuhanin. Naramdaman ko po ang asawa ko, lumalaban po siya. Lumalaban po siya, ngunit nung maramdaman ko po ang paglaban ng asawa ko na talagang gusto po niya makarating sa amin, ako po, parang lumipad ang isip ko na hindi ko na humaintindihan, tinampal po ako ng mga anak ko. Sinampal lang po nila ako dahil kung ano na raw po yung sinasabi ko, wala naman po akong alam. Sa madalit salita po, nakarating po kami ng bahay, alas 5 po ng hapon. Nung makausap po lahat ng aking mga anak, ng aking asawa, para lang po siyang natulog. Ngunit nung pong talagang binawian na po siya ng buhay, puro katanungan po ang ginawa ko sa aking buhay na hindi ko po alam kung asaan ang kasagutan. Dahil nung pong kami umuwi na yun, wala pong natira sa amin, kundi ala pa pong 400 piso na ibinigay sa akin ng anak ko. Ang sabi po ng anak ko, Mami, ito na lang po natitira ng pera natin. Talaga po lubos ako nanalangin sa Panginoon. Kung talaga po sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung talagang tunay po kayo, ipadama niyo po sa akin ngayon na higit ko kayong kailangan. Sabi ko po sa kanya, ngayon hindi ko po alam, puro tanong po ako, hindi ko po alam ang kasagutan. Ngunit Panginoon, naririyan kayo upang kayo magbigay sa akin ng kasagutan ng lahat upang tumibay at pakatindig po ako sa aking kinaroroonan ngayon. Sa araw-araw po, nakaburo lang aking asawa. Napakarami kong katanungan po sa aking buhay na wala pong kasagutan. Puro pagsisisi, hinagpis, luha ang itinatapon ko. Halos hindi po ako makalunok ng kanin. Dahil iniisip ko po, kaya ko ba to? Ang aking mga anak, nag-aaral sila, saan ba ako kukuha? Saan ako mag-uumpisa? Saan ako
paano ba ang gagawin ko? Ngunit ang Panginoon Diyos talagang pinakamarunong po sa lahat. Talagang ipinadama niya po sa akin kung paano ko gagawin ang lahat. Ginawa kong 10 ang aking isip, pero isa lang po ang ibinigay niya sa akin kung paano po ang tama sa akin. Sa araw-araw po, puro luha, hidagpis ang tumatapon po sa akin. At mula nang mamatay ang asawa ko ay sobra po ng nipis ko. Medyo mapataas lang ang boses sa akin ng anak ko, luluha na po ako. Ngayon, sinabi ko sa aking mga anak, miniting ko po ang aking mga anak sa loob po ng aming bahay. Ang sabi ko sa kanila, anak, ngayon ako'y nag-iisa ninyong magulang. Higit na kailangan, ako lang kailangan yung pakinggan. Dito sa loob ng ating bahay, kailangan sunuran, tahimik na buhay. At kung may problema, isa sa inyong magkakapatid, lutasin ng isang nakatatanda. At kung hindi kaya lutasin ng nakatatanda, naririto ako para ako naman ang lumutas. At kung sinong meron sa inyo yung wala ay bigyan. Awa naman po ng Panginoon, talagang nakita naman po at pinadama po niya sa akin na talagang ako po'y ginabayan niya dahil alam po niyang ako'y nag-iisa na lang po magulang ng aking mga anak. Lahat po ng hinihilin ko, talagang nadadama ko pong ibinibigay niya. Ako po ay muli po nagpapasalamat sa kanya at bagamat hindi man po niya na ibibigay ng oras na yun, bukas makalawa o isang araw, nararamdaman ko po yun na nasa akin na po yung hinihiling ko sa kanya. Ngayon po, nasasabi ko po na ako po yata ang tao na pong walang problema. Nakikita ko po yung kahilingan ko sa Panginoon Diyos. Nakikita ko po sa mga anak ko, nagagawa po yun. Ang mga anak ko po, napakababait, masusunurin po sila. At ganun din po naman po sila sa akin. Sa araw-araw po na hinihiling ko sa Panginoon Diyos ang awa niya, at humingi rin din po ako ng patawad kung ano man po mga pagkakamali at pagkakasala ko, maging mga anak ko. Pati po ang mga nakapaligid ko, na alam ko pong masyado nila akong husgahan, porket ako'y wala ng kakabiyak ng puso. Iniisip po siguro nila, kung ano man po yung panghuhusga nila sa akin, makapangyayari na po yung panghuhusga nila. Yung po lahat ng panghuhusga, meron po hindi po ako sanay nang ako hinuhusgahan, kasi hindi na pinararatangan, kasi po ako po talagang nabuhay po ako sa loob lang ng aking bahay. Paglabas ko ng bahay, hanap buhay, likapit bahay po, hindi ko na po yun naiisip. Kaya po ang nakapaligid ko, hindi ko po alam kung ano pong may mga ugali po sila. Pero subalit nung matigil po ako na yun, puro ka-plastikan po lahat ang pinakita nila sa akin. Pagamat kahit yung mga plastic ang mga nakapaligid sa akin, pinanalangin ko po sila sa Panginoon na bigyan ng linaw ang kanilang pag-iisip upang huwag nila akong husgahan ng paratangan ng hindi maganda. Ngayon po, pinagsasalamatan ko po ang Panginoon sa anumang biyaya pong nakakamit ko ngayon. At isa pa po, higit na pong galak na galak ang aking buhay dahil lahat po ng hinihiling ko sa Panginoon Diyos, unti-unti niyang pinadadama sa akin. At lahat po ng sinasabi ko, nga halo-halo na po yun. Hando na po lahat yung mga tinalakay po natin, mga araw-araw po na to. Tulad po na isang araw, siguro po mga 3 araw na po nakalilipas. Nung po bang may dinala po rito na tagaran po sa amin, na nung lang pong araw na yun, hindi na po ibinalik. Bagamat ako po kumakanta, sumasayaw dito sa harapan, siya po ang nasa aking isipan na inaasahan ko po siyang darating. Ngayon po, nagpasalamat po ako nung dumating po nung araw na yon. Ang buong akala ko po, bukas ng kanilang isip at puso, kaya po sila pumarito. Ngunit kinabukasan, galak na galak po ako at alam ko pong darating po sila, hindi po ako mapakali hanggang hindi po dumarating dito. Bigla na lang pong naramdaman ko yung pulo ng akin tiyan na hindi ko maintindihan saan po nang galing yun. Hindi po ako mapakali sa aking upuan at ang isip ko po yung nasa bata. Bakit kaya ako hindi nakarating? Ano kaya ang nangyari? Ano kaya ang naging dahilan? Subalit nahihiya po ako dito sa loob
na lagi po akong lumalabas, pumirmi na lang po ako sa labas. Sinabi ko na lang, dasal ako sa Panginoon, Panginoon, bakit po kaya hindi dumating yung hinihintay ko? Ano po kaya ang dahilan? Panginoon, sabi ko, kung ano man po itong nararamdaman ko nito ngayon, higit po ninyong alam kung ano po ito. Pero Panginoon, gusto ko na pong pumasok sa loob at malapit na pong lumabas si Apong Conching. Gusto ko pong marinig po at ipabatid niya sa akin yung mga narinig at gusto ko pong mabatid ko po lahat yung sasabihin po niya. Ngunit, kapanalangin ko sa Panginoon Diyos, nung ko lang po hiniling yun, noon din po, pinarasap po niya sa akin yun. Pumasok po ako rito, yung pakiramdam kong hindi maganda at humihilaw ang akin tiyan, hiniling ko sa Panginoon Diyos na tanggalin po yung kung ano man po yun at ako'y papasok na at muling makikinig po sa sasabihin ni Apong Conching sa banal na salita para hong nagdahilan. Naupo ako rin sa harap na wala pong nangyayari. Wala po siyang nangyayari. Sabi ko, ang Panginoon talagang napakabait po sa lahat ng oras. Siya po ay talaga pong pag po tayo kumatok po tayo sa Kanya, ay tayo po'y pagbubuksan. Yun po, nung ko po nahiling ko po sa Panginoon Diyos na nun din po'y ipinarasap po niya sa akin. Maraming pong salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Sabi mo, wala kang ibabahagi. Subalit, sa kabila ng pangyayari sa buhay mo, pinagkaloob sa'yo ng Ama kung paano niya ipinadama ang pagmamahal, ang katatagan mo. Iyon ang ipinagkaloob niya sa iyo. Sa kabila ng mga pinagdaanan mo, subalit hindi huli ang lahat, ikaw ay nakakaipan niya dito. Kaya, walang hanggang papurit pa sa salamat ang ipagkaloob natin sa ating Diyos na buhay. Ang naman po, ang aking tatawagin na isang alagad, kung papaano sa simula pa lang ay nakita na namin siya minahal ng Diyos. Tatawagin ko po. Tinatawagan ko po si kapatid na Ana. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa hapong ito. Kumusta po kayo? Ako din po mabuti. Hayaan niyo po, pagmamahal ng Diyos, kaya tayo narito dahil mahal tayo ng Diyos. At bayaan niyo po ang aking pagbabahagi ay sa pamamagitan ng isang awit sapagkat nariyan na po ang mahal na Apo Conching. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makabibigay na nakapagpapatid? Itong naanak hindi na ipinagpatid, nanahog sa mundo, nagdasat lumakas na limang sakit. Sa
Salamat po sa nagbahagi at umawit. Muli po tayo tumayo at awitin po natin ang awiting itinuro sa atin ng ating Panginoon.